Si Angelina, kahit na sinasabing resign, bagamat di umano siya ay pabalik-balik lang naman din dyan, palabas lang din naman yan, no? Kung totoo man to or hindi, sana ang Senado na ang mag-imbestiga. Ang Congress na ang mag-imbestiga. Para lumabas po ang katotohanan dito. For discussion purposes lang. Halimbawa talagang resign si Angelina. Halimbawa lang, which I really don't believe. Which it's ridiculous to believe na nag-resign talaga si Angelina. But for discussion purposes, let's assume nag-resign talaga si Angelina. Kailangan pa rin kasama siya sa hearing. Kahit nag-resign siya or kahit tinanggal siya ni Katapang, kasali pa rin siya. Kasi nung panahon niya, nagkaroon ng barilan. Nung panahon niya, at siya ang nagsabi na mayroon sa septic tank, tapos na fake news di umano, tapos may nakatakas. Lahat yun ay sa kapamumunuan ni Katapang under Angelina. So resign or not, dapat kasama maimbestigahan. Panawagan lang doon sa nangunguna sa ating investigasyon, si Senator Tolentino at Congressman Dan Fernandez, sana maimbitahan nyo ulit si Angelina. Huwag nyo po siyang alisin sa investigasyon. Hindi lang po si Katapang, hindi lang po si Kataroha, isama na rin si Angelina. Ngayon, baka napapanood nyo itong sinasabi ko. Tanong, imbestigahan nyo mabuti kung talaga bang in words and in action tinanggal si Angelina o puro tayo ganon. Puro dak-dak lang. Pero andyan din naman. Nagtatanong lang po tayo. Mas maganda, Senado na ang magtanong. Better yet, si Kong Akop na magtanong. Meanwhile, the DOJ, the manhunt operation against Bantag will not stop until he is put behind bars. Ayan po, pagdating talaga kay Bantag, talagang very, very active sila. Very, very active. Sana lang, kung paano husgahan si Bantag, ganun din husgahan si Katapang. Para hindi bias, para hindi double standard. Sabi ni Quincy, basa po tayo. Sabi ni Quincy, hindi kaya hawak ni Angie ang mga malalaking kontrata at kinokontrol. Pwede. Ano pa iisipin natin? Bakit ganun? Sa kabila ng kapalpakan ni Angie, bakit di umano'y parang untouchable siya? Sabi ni Amboy Wally, ang bilis binalik, mapagkakatiwalaan kasi ng higher-ups, birds of the same feathers nga. Ayun nga eh. Scratch my back, I'll scratch yours. Hindi na ito yung may maganda ka bang ginagawa. Sa katunayan, pag may maganda kang ginagawa, lalo ka na tinatalsik eh. Ganyan po ginawa sa mga sekretary. Ang kailangan nila sa sekretary, ang kailangan ng Marcos nyo sa mga sekretary, hindi yung gagawa ng maganda. Ang kailangan niya yung oo ng oo. Yes sir, yes ma'am. Lalo na kay Lisa. Gemaline, kaya nga nag-resign para di matanong sa Congress. Hindi, dapat talaga kahit nag-resign, tanungin pa rin yan. Sabi ni Regina, may something kasi silang dalawa, ni Katapang at Bautista. Ay, nako. Meron akong kakilalang ganyan, isang mataas na opisyal tsaka yung kanyang driver. Sabi ni Ami, si Katapang nangako na siya kay Kong. Hindi na babalik si Dragon Lady. Hindi natin alam. Ganyan din yung presidente nga nila. Ang daming pangako eh. Hindi follow the leader yan.
J. Sams, baka kabit niya ni Kataps. Hindi po natin alam. Siyang, ang kakapal talaga ng mga pagmumuka. Turo ng turo kay DJ Bantag. Kaya nga eh. Yung kaso nga patungkol kay Percy Lapid, napakalabnaw. May bago na naman ngayon. Ay, nako. Hindi natin alam kung... samantalang yung barilan, no? Wala na. Yung pagkatakas ni Kataroha, dapat napakalaking kaso niyan. Wala na, di na pinag-uusapan. Sunod na insidente na kinasasangkutan ng mga miyembro ng Philippine National Police, itinutulak ng isang mambabatas na ibalik ang pagdadala ng batuta at pito ng mga pulis bilang parte ng kanilang uniforme. May ulat si Daniel Banalastas. Nabanggit niyo sa akin. Amina po ba signal ko? Pambira talaga yung signal dito. May parating na naman pong bagyo daw eh. Ay nako, hindi makatrabaho ng maayos. Kasi hindi makalabas, mahina internet, ang mga Pilipinas, no? Panukala na ibalik daw yung batuta at saka ano yun, pito. Ginawang barangay tanod yung pulis. Pero alam nyo, to be honest with you guys, ako, pabor ako ibalik yung batuta at saka pito. Doon sa mga pulis or doon sa mga merong lisensya ng baril o doon sa mga dating pulis o doon sa mga kung sino man na may karapatan magdala ng baril o may lisensya ng baril na merong problema sa kanilang temper. Pag ang isang tao, dapat yan one time lang. Ang isang tao nagkaproblema pagdating sa baril, dapat yan hindi na pwedeng humawak ng baril. Kasi napakadelikado. Hindi po yan binibigyan ng second chance. Kasi pag binigyan mo yan ng second chance, baka mamaya yung kanyang problema sa panunutok ng baril, makapatay na. Kaya dapat napakahigpit natin pagdating sa baril. Kaya I agree gawing batuta. Lahat na magkakaroon ng kaso, kumpiskahin ang lisensya, tapos hindi na ibalik. Starting from today, batuta na ang dala nyo at pito. Kasi yung baril na yon is more than harm ang magagawa sa bayan kaysa maganda. Kasi mainitin ang ulo. O mamaya i-discuss natin yung kalbong natutok. Pero itong nangyari dito sa mga pulis, wala po silang kawala dito. Mistaken identity binanatan nila. Kailangan talaga may makulong dito. Hindi po pwedeng gawing sali-salita lang yung pagbabawal ng baril. Sa pulis, hindi po karapatan na ikaw ay may baril, ay ikaw ay walang disiplina. Dapat, I am for that. Pasensya na po kung di kayo sangayon. Pero, kasi, naniniwala ako mas maraming pulis na matitino. Pero dito sa mga pulis na mga loko-loko, mas marami, pag hinayaan mong humawak ng baril, nasisira yung buong hanay ng mga matitining pulis dahil doon sa mga bulok na pulis. Kaya dapat one mistake, batuta na. Until such time, ang ating gobyerno ay makapag-provide ng stun gun. Dapat po, hindi na pinahahawak ng baril. That will serve as a lesson. Isipin mo, pulis ka. Bawal kang humawak ng baril. Ibig sabihin nun, alam, kahit hindi bulat-latin yung record mo, alam ng mga kapwa pulis mo na makakakita sa'yo, ang hawak mo, stun gun o batuta,
meron kang kalokohan, mapapahiya yung pulis. So sa madaling salita, yung pulis na yan mag-iingat sa pagtutok. Yung pulis na yan mag-iingat sa pagputok. Magiging disiplinadong pulis ang karamihan. Nang hindi nadadamay yung mga matitino at mga disiplinadong pulis. Ewan ko ba bakit wala tayong stun gun eh. Alam mo yung pag binaril ka, yung mangingisay ka lang, pero buhay ka. Yes, masakit yun. Tutumba ka roon. Pero buhay ka. Ang problema dun sa ibang pulis, talagang sasadyaing patayin. Na ito po lumalabas sa kaso ni Jemboy, talagang sinadyang patayin. Hindi nagkamali. Ewan ko kung kailan merong pulis na isang maninindigan na makiusap na magkaroon ng mas mahigpit na batas doon sa mga pulis na sumisira sa hanay nila. Dapat higpitan yung paghawak ng baril. Na may nagsalita pa raw, isa sa mga pulis na plantahan ng droga ang bangkay ni Jimboy at sinipa-sipa pa muna para masiguro na siya ipatay na. Grabe, no? Isipin mo, kung totoo po yung sinasabi ni Senator Tulfo, napatay nyo na yung isang taong mali, instead na they will be brave enough to face the consequences ng kanilang pagkakamali, binalak pang taniman ng droga at pinagtatadyakan pa. Aba, ang lupit talaga nun. Isipin mo yung patay na, bibigyan nyo pa ng kahihiyan. Sana harapin nyo na lang, nagkamali kayo, total kasalanan nyo yan. Huwag nyo ipasa doon sa patay na yung consequence. Pagka ganyan po ang asal natin, nakakatakot pong talaga. Isipin mo, pag napag-initan ka ng pulis at tataniman ka, delikado po. Kaya ako pag ganyan, sasabi, pag ako inataniman, pa-drug test tayo kahit saan. Ngayon, sabihin nyo man na hindi ako gumagamit pero nagbebenta, but still, malaking bagay yun na napatunayan mo hindi ka gumagamit. Kasi baka mamaya mga tanim-tanim eh. Again, di ko nilalahat ng pulis ha. Maraming matinong pulis. Kaya nga siguro marami ring mga pulis na naiinis sa mga ito kasi nasisira yung buong hanay nila eh. Yan ang pinakawalang impormasyon ni Senator Raffy Tulfo sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa nangyaring pagpatay sa teenager na si Jemboy Baltazar sa Navotas City. Manghiyak-ngiyak na isinumbong din ng nanay ni Jemboy ang mga pinagdaanan ng anak. Ito po kanina ni-live ko to, no? Minsan mag-live tayo ng mga hearing, samahan po ninyo ako nang tayo ay makapag-diskusyon doon sa comment box, no? At nasusubaybayan natin. Kasi minsan, pagdating sa balita, chap-chap na po. So, alam ko po ang nangyari, alam ko po ang balita nitong hearing na ito. Talaga pong ginisa yung mga pulis dito na gusto pang magpalusot. Gusto ko malaman na Ms. Rhoda Baltazar kung sino yung pulis na nagsipa-sipa nung patay na yon at ako mismo, sisipain ko sa harapan mo yung pulis na yon. Ibigay mo sa akin yung pangalan, ha? Hindi ko siya pulis. Sana sinipa mo yung mga kubul-kubul dati. Bato. At sino pala siya? Yung nagsipa-sipa? Hindi pulis. Ano po siya parang asset po na hindi po nakita ng mga pulis na bumaba yung lalaki na yun na inila yung anak ko sa may burak. Inarti nga po siya ng mga taong bayan dahil sa ginawa niya po sa anak ko eh. Dahil patay na nga po yung anak ko, tapos nilagay niya pa po sa burak. Tapos po, gusto niya pang ng droga sa Jemboy. O yan, hindi naman pulis yung nagtadyak-tadyak, pero asset ng pulis. No? So dapat yun, pagka ganyan,
hindi hinahayaan ng mga pulis na gawin ng kanilang asset yung ganun. Planong taniman. Yan yung sinabi nung nanay. Kaya nga binugbog pa raw ng mga tao dun eh. Isipin mo, patayin na, tatadyakan mo pa. Kung nila binigyan ng pagkakataon yung anak ko eh. Kinagkabaril na po nila, pinatigo nila yung anak ko. Nagturoan naman ang mga pulis sa usapin ng paraffin test na kung dapat bang isinalang ang mga pulis na nadadawit sa pagpatay. Katwiran ng ilang investigador, walang utos na isalang sa paraffin test. Arabio, is that your discretion not to subject them to paraffin test or umayaw sila? Klaruhin natin. Your On the Honor, record. that was based on our sound judgment and in good faith. Considering that the direct testimony of the eyewitnesses is sufficient to establish the guilt of these 6 suspects. Sa pagmumukha mo pala, pangising-isi ka, ngiting aso to eh. Ngiting aso ka eh! Paano ba yung ngiting aso? Parang si Peanut. Ito po issue dyan. Hindi daw sinabject sa paraffin test. Yung paraffin test po, para doon sa mga hindi nakakaalam, ito po yung itetest mo kung sino yung pumutok ng baril. Okay? Ang sabi nung pulis, hindi na daw nila ginawa yun kasi meron naman daw mga eyewitnesses na nagsabi kung sino yung pumutok at saka kanilang dinesisyonan na yun. Kaya nagalit yung mga senador. Mali po yan. SOP po yan. Pagka may nangyaring ganyan, paraffin test dapat agad. Kasi pagka tumagal yan, hindi mo na matitest yan. Kasi doon sa paraffin test, malalaman mo kung sino yung pumutok. Baka mamaya, may eyewitness. Nagkamali yung eyewitness ng turo. Hindi niya na-identify ng maayos. Bakit ang mga pulis, bakit ang ibang mga pulis, ibang mga investigador, hanggang ngayon, hanggang sa kaso ni Bantag, sa kaso ni Tebes, puro tayo eyewitnesses, puro hearsay. Bakit ayaw natin sumalang doon sa scientific evidence, forensic? Kasi kung puro nakita, ang mata po nagkakamali. Tatandaan nyo yan. Especially pag ganung takutan na nagpanik ka na. Pero doon sa paraffin test, that is scientific. Hindi po maglalay yung ebidensya. Hindi na po tayo nakausad na basta may nakakita, okay na yan. O nakita niya siya ng rape, okay na yan. Nakakita siya ang pumutok, okay na yan. Mali yun. Patulad sa rape. Mali kasi malay mo kung sino yun, malay mo kamukha lang. Pero pagka tinest mo yan, yung DNA niyan hindi magsisinungaling. Yun po yung forensic. Ang forensic, exact science. Ang eyewitnesses kadalasan pumapasok sa hearsay. Sinabi niya eh. Paano kung yung nagsabi, inutusan nyo pala, nang ituro ay isang tao lang or 2 tao lang nagputok? Di tapos na istorya. Meron na kayong fall guy. Sasagipin nyo na lang yung 2 dahil sinagip yung buong grupo. Paano kung marami nagputok? Hindi lang tumama yung iba. But still, may attempted homicide doon. Di, ano mas accurate? Yung nakita, yung sabi-sabi? O yung paraffin test? May iwasan ba natin magtatakipan yan? Or kung hindi man, baka nagkakatakutan sila-sila. Ikaw na umamin. Para ligtas buong grupo. Ang hilig kasi ng... Hindi ko po nilalahata ulit pero kasi may mga pulis ang hilig sa shortcut. Tingnan niyo yung palabas na soko natin. May nilalabas ng mga ebidensya. O puro sabi ni nakita ni kapitbahay, nakita ni pinsan.
Nakita ni kapatid, nakita nung tatay. Wala na talaga tayo sa investigasyon. Bulok tayo. Bulok. Bulok tayo. Bulok ang sistema natin. Ayaw natin sa forensic evidence. Puro kita-kita. Eh yung nakakita, nasasalpakan ng pera. Natatakot. Tinatakot. Pwedeng yariin ng pamilya. Pwedeng payamanin ng pamilya. Sa madaling salita, hindi po accurate. Halimbawa, yung mga PDL tinuturo si Bantag. Ang dali magturo eh. Magtuturo ka lang, galit ka dun sa tao, ituturo mo. Eh kung halimbawa ako galit kay Bantag, hindi ituturo ko siya ng ituturo kung ano-ano. Ang tanong, meron ba akong ebidensya? Ang hilig natin sa turo. Eyewitnesses. Di na tayo naka-asenso dyan. Eh, alam naman natin ang sitwasyon sa Pilipinas. Dalawa lang ang gagawin sa eyewitness. Tatakutin or susuhulan. O, di tapos na. Mr. Chair, kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayukong. Kita mo seryoso. Itong na to, tingnan mo yung mukha niya. Pangalan po po. Senator Tulfo, baka ganyan lang talaga mukha niyan. Hindi, baka mayabang. Baka nagyayabang pa. You can touch me. Kilala mo ba ako? Hindi, ako lang nagsasabi ng gano'n. Baka may ganyan yan eh. No. Sa isip niya. Sino kayo? Bukas, tanggalin niyo ako. Sa isang bukas, balik na ako eh. Di ba? Kababalita lang natin kanina. Tinanggal eh. Ngayon, balik na. Kaya may ngiting aso. Yan ang pinupunto ni Tulfo. Meron siya nakikitang kayabangan nito. It is a statement na parang hindi siya pwedeng kantiin. Sinong backer mo? Si Ahas? May isbags ka sa likod? May backer. Sir, tama po ang ginagawa po namin, sir. Particularly, sir, sinabi po doon na pag-usapan yung standard protocol, sir. To include, sir, yung mga ballistic para pintay, sir. Nakikinig ba si Captain Rabio? Yes, sir. Andun siya at nakuha niya yung instruction, loud and clear? Yes, sir. May mga photographs na po yan, sir. Is this a laughing matter? No, sir, no, sir. Ha? No, sir. Bakit pa smile ka? Kasi sir, hindi po kasi totoo yung sinasabi niya, sir. Anong walang ganong instruction? Sinabi na nga itong dalawa, tatlo na nga sila Kanina pa napapagalitan niya, patawa-tawa talaga, no? Siguro may kapit, no? Sabi, ano kapit dito? Hindi po. Akala mo magaling ka ni investigador? Ha? Hindi po, sir. Hindi po. Kalaunan, pinakontempt din si Arabejo ng mga senador. Lumabas sa pagdinig. Ito lang ha. Doon sa mga hindi nakapanood ng buong live na yan. Ito naman ay sa aking opinion lang. Senator Ontiveros, naguguluhan ako sa iyo. Ay, nagtatanong kasi si Tulfo. Maraming sitwasyon yon na nagtatanong si Tulfo. Naku-corner na eh. Naku-corner na yung mga pulis. Biglang magpapasok ng ibang Mr. Chair, pasok to si Senator Ontiveros, no? So, anong nangyayari? Papasok si Ontiveros, tapos banda uli, ginagawa na rin ni Tulfo. Nagsasalita si Ontiveros, papasok na rin si Senator Tulfo. Ganunan eh. So, yung flow tuloy, instead na nako-corner, nakakawala pa. Dahil magpapasok ng panibagong topic eh. Pero siguro, hindi natin alam kung ito ay talagang kasalanan lang ni Senator Ontiveros. Mahilig lang siyang pumasok sa mga topic. Pero sa tingin ko, si Senator Bato ang may kasalanan. Hindi ko alam kung sino ba nagli-lead niyang... pero parang si Senator Bato ang chairman niyang committee na yan eh. Kasi pansinin ninyo,
napanood ko, mga ilang na napanood ko na ang pagkahawak ni Kong Dan Fernandez, ang gagawin niya, pag may nagsasalita, patatapusin niya yon. Pag may pumasok, kunwari, Mr. Chair, kunwari, nagpapaalam na magsasalita, susuwayin ni Dan Fernandez, sasabihin niya, patapusin muna. Para pagkatapos, saka. Kay Senator Bato, nahuhilo ko eh. Pag ganon-ganon yung topic, kasi pasok lang pasok si Senator Ron Tiveros. Inaayaan naman ni Senator Bato. Ganyan yung nangyari sa dito kay Ladegamo yung pag ganon-ganon eh. Yung sa hearing dyan sa patungkol kila Fritz, di ba? Dito kay Degamo, kay Spaghetti. Ang gulo eh. Sana hayaan magsalita yung isa. Kasi naku-corner eh. May yun eh. Kaya siya nagtatanong patungkol doon. Kasi doon sa tanong niyang yun, sa bandang huli mahuhuli niya. Tapos bigla mong i-stopin, ibang topic na naman. Iba na namang senator ang papasok. Wala. Ay, ang problema sa legislative bodies natin, hindi abogado kasi. No? Walang court procedures eh. Yung kanilang wala silang aral patungkol sa ganyan. No? Sana pa isa-isa. Well, anyway, madali namang matutunan yun eh. Panuorin nyo yung investigasyon ni Dan Fernandez. Doon sa Congress. Kita nyo? Mas nadiin sa Congress kesa sa Senate si Angelina, si Kataroha, sila Katapang. Iba eh. Iba yung pag-handle eh. Na tila hiningan pa umano ng pangpa-autopsy ang pamilya ni Jemboy. Pero itinanggi ito ng mga pulis. Sir Idol Rafi, dapat po bang singiling nila kami ng 15,000 para po i-autopsy yung anak ko? Sino po naningil, ma'am? Naningil ka? Ng 15,000? Yun, wala po. Hindi nga po kami nakapunta doon sa Purinaria. Ito sino ito ha? Sinabi, bakit hindi nyo in-autopsy si Jemboy? Ang sabi nitong, wala na po kasi dyan eh. Dahil ito yung mga cut version na. Ang sabi ng mga itong pulis na ito ay dahil sinabi daw nung pamilya na wag nang i-autopsy. So ang ginawa nila, Tulfo, dapat makausap natin yung nanay. O sabi yung nanay nasa Zoom. O di kinausap. Nung sinabi nung nanay, hindi, gusto nila nga, actually gusto nilang pa-autopsy. Ayaw nitong pulis na ito. Tapos i-autopsy lang daw, sinisingil pa ng 15,000. Ganun po yung sitwasyon. Pinatay na yung anak niya, sisingilin nyo pa. Imbis na inako nyo na yung gastusin. Ayaw talaga pa autopsy. Yan yung tinatawag na, alam nyo yung salesman na nagbebenta ng mabilisan. Yung salesman na parang hard sell ang ginagawa, dinadaan sa bilis. O, parang ganito. Dinadaan, gustong isara na agad. O, isara na at ibaon na agad. Ganun po yung style. Pero hindi naman po daw totoo na ayaw nilang i-autopsy. Ito lang mga pulis na to. Even nakita namin, di namin alam sa Purinaria talaga. Minumungkahi naman ni Senator Ronald De La Rosa ang pababalik ng batuta at pito ng mga pulis bilang parte ng kanilang uniforme. Imbis na baril agad ang gamitin. Wala raw kasing less lethal na armas sa ngayon ang mga pulis. Ako, diyan naman ako sumang-ayon kay Senator Bato. O, dapat talaga batuta na lang ang pahawak sa mga, hindi lang sa pulis, kahit yung mga dating pulis, hindi ko alam bakit yung isang dating pulis, ang dami pang baril. Batuta, pagka nagkaroon, tama one strike policy. Pag nagkamali ka, delikado ka na. Makakapatay ka eh. Batuta na lang, pabor ako dyan.
Oo, taser, no? Yun na lang eh, dapat eh. Taser. Ewan ko, ba't wala tayo nun eh? Dapat yung mahuhuling ganyan, yung mahuhuling nang-aabuso ng baril, dapat yan ikulong sa isang lugar na napakatahimik, na merong 5 na sabay-sabay ano yun, yung taka-taka-taka-tak, yung gano'n, ano yun? Ang pangalan nun? Stun gun, stun gun. Hindi, yung gano'n, yung laruan, mapundi yung kanilang tenga. Makita nila yung torture na nangyayari. Ayun, lato-lato. Ikulong mo yan sa lato-lato, 2 years may naglalato-lato sa paligid kung hindi mabaliw yan. Palitan, 8 hours ka maglato-lato. Next naman, lato-lato. Parinig mo siya naman. 24 hours lato-lato na papakinggan mo sa 5 years. Kung hindi magtinupa yung mga nagdadala ng pulis, nag-aabuso ng baril, kung bubunot pa yung mga yan. 5 years ako makikinig ng lato-lato.